So itong schedule, Senate President Cheese, na ginawa mo, hindi na kaya itong paagahin. There is no way na pwedeng mapaaga pa ang paglilitis or pwede pa, halimbawa, the President concede, sabi niya, sige, magpatawag na nga ako ng special session. Mababago ba ito? O hindi yan? Iyan na yan. That's the earliest. Posible, Alvin, pero hindi naman ako pwedeng mag-hypothetical na baka magpatawag. Siguro magpapatawag. Kasi sabi nung spokesperson doon ng Malacanang, si Attorney Grace, sabi niya, di ba, Castro? Claire. Sabi niya, Attorney Claire Castro, sabi niya, kung may mayorya ng mga senador na magre-request sa presidente, ay baka pwedeng pagbigyan, which implies na hindi ikaw ang may mayorya. Parang ang dating sa akin, di ba, ang implication, hindi na ikaw ngayon yung may mayorya, which means, baka palitan ka Senate President. Parang gano'n, di ba? Patawarin na lamang natin siya, bago lang siya at baka excited pa, Alvin Doris. At tila excited yata nga siya sa mga napapanood ko masyado. Hayaan na lamang natin, hindi ko nakokomentaryohan yan. Kasi ang implication nun, nung iniisip ko ng malalim, so ibig ba niyang sabihin, parang pwedeng hindi na si Jesus Cordero ang Senate President kung may mayorya na magre-request kay President? Hindi naman siguro, Alvin. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na anumang sinasabi niya sa mikroponong yon ay galing sa Pangulo. Naduda ko na yung mga sinabi niyang ilan, kabilang na yon, ay galing mismo sa Pangulo. Baka nga medyo excited na lang dahil bago lang. Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Can the President call for a special session even without the request ng Senate? Para pong the way we see it, it would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better for the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Pero ma'am, yung word na forthwith, yung immediate, isn't it enough basis to call for a special session? Okay. Marami pong marami pong mga iba-ibang klase ng opinion. But if you will look and read the provisions of the Constitution, you will see po, to forthwith proceed. Alright? Pero wala po makikitang time element. Is it to forthwith proceed even during recess? Because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. So they may forthwith proceed after the recess. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess, wala po sinasabi ng Constitution na you have to call for special session to proceed with the impeachment proceedings or with the impeachment trial. Wala po kasing gano'n nakasabi sa Constitution. Last na lang, ma'am. If and when merong special session, is it legal to call magkaroon ng impeachment trial? Is it legal na magkaroon ng special session considering na the agenda is limited sa impeachment trial, hindi yung sa legislation? Meron din po dalawang school of thoughts dyan. Pero kung papasinin niyo po ang Constitution, the President may call special session anytime. So with that, hindi lang po ito limitado sa kung may urgency patungkol sa bill or legislation, but we believe it includes also the impeachment trial. Kasi it's anytime, without any condition. May request na ba ngayon, ma'am? Wala pa po kami natatanggap. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we get confirmation kung meron po tayong change of leadership sa PSC? As of now, wala pa. Still under evaluation. Wala pa pong nangyayaring pagtatanggal, transition, transfer of position. Wala pa po. So si Sir Morales pa rin po yung ating PSC chief, ma'am? Yes, opo. How about po kay, may rumors po kasi napapalitan din po si Secretary Ivan Uy. May we get Palace. Yes, the President is still evaluating if there's a need for change of leaders on each department. So wala pa po tayo, under evaluation pa po lahat. Thank you. Po, ma'am. Alvin Yes, Baltasar.
Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Sa pagkakabanggit nyo doon sa huling sinagot nyo doon sa tanong, apparently parang hindi lang ang DICT ang ine-evaluate. Meron pa po bang ibang department? Pagdating po kasi kay Sir Ivan, wala pa rin po kaming na-receive na information. So kung meron man pong magiging balasahan, lahat po siguro kami dito ay under evaluation. Thank you, Yusek. Eden Santos, Net25. Good morning po, ma'am. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ang fake news. Ayan, may mga may sa post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa sisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say, nag-deliver ng suka, it means, baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamahan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo.